Papatuloy ng ating napasimulan sa first service, ang katapatan ni Noah. Sino nga sasabi mo, Noah? Noah. Sino sa inyo may Noah? Noah. Ano ibig sabihin ng Noah? Noah. Noah. Ano ibig sabihin ng Noah? Pahinga. Ang sabi ng Diyos, kahit madilim sa lipunan, meron yung Noah. Meron akong tao na binibigay niya sa akin ay rest. Ganun ka din ba? Pagka tingin mo sa iyo, Diyos, na-bless ba siya sa iyo o nabuburden siya sa iyo? Kaya ito, si Noah, sabi niya, siya ay tapat. Pagsunod. Anong ginawa ng Lord kay Noah? Anong nangyari sa panahon ni Noah? Ginawa man, mo nang natatanda. Hindi kasi may lagnat. Anong nangyari sa panahon ni Noah? Baha. Diba? Ang Diyos ay sobrang pinanood niya ang mga tao at sabi niya sobrang sama ng tao. Kaya kailangan na silang hipulin. Kaya meron tayong tinatawag na universal flood. Nawasak ang lahat. No? Very interesting sa lahat ng mga hayop na pinalista ng Diyos, walang isda. Kasi parang kulungan ng isda. Hindi na ba kayo? Meron bang isdang ipinasok sa ark? Hindi kailangan nito ng isda dahil flood. Buhay na buhay ang mga isda sa dagat. Kaya ang Diyos, sa kanyang yung sa kanyang karunungan, pinagawa niya si Noah ng mga kwarto. Diba? Ang galing nga, pinaglagyan niya ng mga kwarto. Sa loob ko, pinagsama-sama niya yung sheep na babae at sheep na lalaki. Amen? Hindi niya pinagsama yung sheep na lalaki at sheep na lalaki. Tama ba ako mga Ibel? Kung inano niya, opposite sex, no? Ang purpose nun ay para sa procreation, multiplication. Lagi ko sinasabi, kunwari sa Pastora Melody, pag si Pastora Melody ay pinakasalan ko at nag-asawa kami, sigurado magkakaroon ako ng Emmanuel, ako ng Diyos. Amen? Pero pag nakakasalan ko ay si Ben, tatanda kaming dalawa, mamamatay kami, wala kami sa lahi. Kailangan, opposite sex. Kaya tingnan natin nga kung ano sabi ng Diyos kay Noah. Lagyan mo, 1, 2, 3, go. Lagyan mo ang barko, lagyan mo ang agwat, ay aking pendo ang bibig, at ang bubong. Buwan mo ang barko ng tatlong palatas, lagyan natin ito sa gilid. Kung pababayin ko, ang mundo para malimutang natin ng buhay. Buwan mo tayo ng lahat ng nasa mundo. Ang instruction kay Noah ay lagyan ng bubong. Sabihin niyo nga, bubong? Bubong. Bakit kailangan natin ng bubong? Pag umulan, hindi ba mapasahin na sa loob? Pero ba kayo, yung bahay niyo ba may bubong o walang bubong? I hope meron, Baka wala kayong bubong, kawawa naman kayo, Nag-abroad pa kayo. Wala naman kayong bubong. Kaya kailangan ng bubong. Tapos sabihin mo ng agwat ng kalahating metro, ang dibding at bubong. Dapat merong, ang tawag natin yan, may space. Dapat may breathing place, di ba? Dapat yung circulation ay, maganda dahil siyempre, bakit isang hayop, di ba? Ang mga hayop ay tulad ng kambing, di ba? Ang pambako ng mga hayop, di ba? Tingnan mo yung tabi mo, mukha bang hayop yung katabi mo? O amoy hayop. Amoy hayop. Alam mo naman kapatid dyan tayo, mga tao. Maganda kapatid pag ikaw ay naliligo. No? Amen ba? Yung po, I think mga hayop naliligo. Di ba mabaho pa din, no? Ibang siguro yung yung pagkagawa ng Diyos sa kanilang Hindi flesh. naman nagsasabi. Dahil din parang may expiration, dapat parang every 24 hours, dapat naliligo ka. Amen ba? Pero pag katag-init, dapat 2 beses, no? Tama ba? Tatlo
Dahil pagka naligo ka ng minsan, your power is being smelled by the other person in the room. Di ba? May mga power, di ba? Dito galing. Kaya dapat ay naliligo. So ngayon, Diyos, lagyan mo ng breathing space. Tapos, gawan mo ng ang barko ng 3 floors. Tama kayo na, 3 floors. Hindi yung isang buo, tapos na lahat. Dapat mayroon siyang division, diba? Story 1, story 2, story 3. Ang Diyos ay, ang Diyos, nakita mo kay Noah, ang kailangan niyang gawin, diba? Na ito ang gagawin mo para ang mga hayop ay hindi mag-away-away. Tapos lagyan ng pintuan. Diba? Kailangan pagkalalabas na, lalabas na sila dahil tapos na yung 40 days na judgment ng Diyos sa earth. Dapat hindi lang iisa yung labusan. Lagyan ng pintuan. Tapos sabi niya, bakit kailangan mo nito yun? Sapagkat pababay ko ang mundo para malipol ang lahat ng buhay. Meron hindi nalipol, ano ulit nalipol? Hindi nalipol? Isda, no? May mga isda, hindi namatay, no? Pero ang isda, may flesh din, no? Kaya no, all flesh was destroyed. Hindi ko alam kung nag-create uli ang Diyos, nag-create ang Diyos ng isda, ng mga ibang brand na isda nung before creation. Hindi na tulad ang hayop, hindi sinasabi ng gagaw. Anong nangyari sa mundo? Nalipol at namatay. Kaya ang natin, nalilito ako sa inyo, nalalamig ka. Halata pa yung matanda na rin katulad ko, ano? Pagka nilalamig, huwag naman sa akin, no? Sa inyo lang, di ba? Sa akin ayaw kong nalamigan. Mamamatay. Lahat ay namatay. Ang Lord, pinanish niya. Bakit niya ulit pinatay ang lahat ng tao at hayop sa ibabaw ng mundo? Bakit niya pinatay? Manang Jema, bakit niya pinatay ang mga hayop at mga tao sa ibabaw ng mundo? Ano? Sama, tulungan mo si Manang Jema. Sabi niya, napagsama mga tao ngayon. Kung alam niyo kung saan nagpasimula yung mga tao, yung mga sons of God, na tinatawag natin godly lion-sin, ay nag-asawa ng mga sons of Cain, mga evil sons. Kaya nagkaroon ng mga, na-punish yung mga taong nag-asawa ng unbeliever. Christ sake, mag-asawa ng unbeliever, kaya ang labas ng anak mo, hindi mo alam kung Diyos, paka-Diyos o demonyo. Usually, pag unbeliever ang asawa mo, mga unbeliever kayo, magiging unbeliever kayo. Pastor, bakit ganyan pa magsalita? Dahil ako yung pastor sa Philippines, lahat ng young people na nag-asawa ng believer, hindi na bumalik ng church. Hinila sila ng kanilang mga boyfriend, bumalik na sila sa pagkakatuloy ko. Kaya, sa aking experience, hindi tayo ang magdadala. Tayo ang madadala. Napala, ulit-ulit ko yung sinasabi na bakit tayo ang madadala, hindi tayo ang magdadala. Pakinggan mo ba yan, Ate Au? Bakit tayo ang magdadala, ay nadadala, hindi tayo ang magdadala? Sige nga. Hindi sila nangyayari. Manang, naalala mo ba yung sagot ko? Bakit tayo ang nadadala, hindi tayo ang nagdadala? Mas powerful ang devil spirit. Hallelujah. Ano pa ka naman natin? Nakikinig ka ang mga nangyayari. Alam na din ba yung sagot, di ba? Mas powerful ang evil spirits sa loob ng mga tao kaysa sa Holy Spirit na loob. So what are you trying to say? Diba sabi ng Bible na greater is he than he that is in the world? Greater with regards to power, pero with regards to influence. Pag ang mga tao, pag sila ay na-possess ng evil spirit, alam mo kanila? Di ba nag-ano yung kanilang nagpupong yung kanilang? Ano yun? Tinatawag natin na sa English ay demon possession. Ang tao na possess ng evil spirit, nagmamanifest siya.
Kukontrol ka talaga ng kukontrol ka talaga ng evil spirit. Ang Holy Spirit, kung pinuspas ka ng Holy Spirit, is still the same. Hindi nga mapapinansin ng mga tao. Kasi bakit gano'n? Dahil ang Holy Spirit is a gentle Holy Spirit. Kaya like kung pinupot yung sabi ni Jesus, Behold, I stand at the door and si Jesus, hindi siya papasok sa buhay mo. Tanggapin mo ako o papatayin kita. He knocks at the door, and please open the door. I'd like to sup with you. I'd like to have fellowship with you. Jesus himself is very gentle. Kaya pag nagkasama ng baby, kaya kanyang hilain. Kasi bakit? Dahil imagine, pag nag-manifest yung evil spirit, kita-kita mo talaga. Samantala yung mga pasmas ng Holy Spirit, hindi mo makita. Minsan lang, bernisan pa ang mukha. No? Pero pasmas ng Holy Spirit, pero may word of knowledge, meron siyang prophecy, pero hindi mo makita sa sarili niya na meron siyang gift. Kasi bakit? Dahil ang Holy Spirit is a gentle person. Ganyan din ang Lord. Ganyan din ang Father, di ba? Na may gusto siyang gawin, He needed man to do it. Kasi gusto ng Lord na build si Noah ng ark. Palagay niyo pag hindi nag-build si Noah ng ark, may ark, ang God is depending on Noah to fulfill the mission. Pag sabi ni Noah, no, I don't believe this ulan. I don't know what is ulan. Diba? Sabi niya, no, walang judgment by water. I don't believe this kind of stuff. Kahit na nag-speak ang Lord sa kanya. If he says, no, I don't like, God couldn't save a generation of four. Noah, Shem, Ham, Japheth. Tapos mga asawa nila. God started the whole race from these 4 people. Nasundan niyo ba yung sabihin? Diba naman, kaya lahat ng tao, nagpasimula siya ulit. At saan galing yun? Sinong nagpakasawa ng anak ni Shem? Joan. Sinong nagpakasawa ng anak ni Shem? Anak ni Japheth. Sila. Dahil nag-umpisa ang Diyos, hindi siya nag-create ng another species doon na ito ang pagpaparami sa inyo. God created, God built the family, God built a nation again through Noah. I'd like to tell you mga kapatid, na si Noah is not Jewish. Ano niyo ba yun? Alam niyo ba na si Noah ay hindi Jewish? Bakit dito tayo-tahimik naman? Baptist na kayo? Alam mo ba, Sister Sel, na si Noah ay hindi Jewish? Bakit hindi si Noah ay hindi Jewish? Chapter 1, Adam and Eve. Chapter 2, creation. Chapter 3, fall of men. Chapter 4, nag-multiply ang mga tao. They were driven out of chapter 5. Chapter 6, Noah. Saan pinagmula ng lahi ng Hudyo? Ako may sakit dito please. Dito. Saan pinagmula ng lahi ng Hudyo? Sino tao? Abraham. Hindi pa Abraham sa chapter 6. Wala pang Abraham. Noah is a righteous boy. Noah is somebody who fears the Lord. And all of the God's race came from him, not from him. Kay Abraham, magmumula yung Jewish people, yung mga amo natin. Pero kay Noah, magmumula lahat ng lahi, dahil lahat ay nalipot. Sige nga, verse 18, 1, 2, 3, go. Pero kasama mo. Ang sabi niya, thank you. Ang sabi ni God kay Noah, I will make a covenant with you.
Alam mo, para sa akin, very significant yung I will make a covenant with you. Di ba meron tayo tinatawag? Anong covenant meron tayo? Ano saan yung covenant natin? Anong tawag ng covenant natin? Blood covenant, which is? Blood covenant is what we call old and new. Old or new? New covenant. This is the new covenant in my blood. Sabi ni Jesus, may bagong tipan. And always in the Bible, palaging ang God ang nag-initiate ng covenant. Sir, bakit gano'n? Ang Diyos mismo ang nag-uumpisa ng kasunduan sa tao. Because people couldn't fulfill their side of the covenant. Nakita na ng Diyos na ang tao is tao. Alam niyo ba yun? Ang tao ay marupong kay dalino. Ibig sabihin niyo, alam mo may asawa ka, nakakalimutan mo yung asawa mo. Marupong. Tahimik ang Baptist Church na ito. Then ba, mga kapatid? Marupong ang tao. Yung pinapagawa ng Diyos, hindi yun ang nasa center natin. Ang nasa center mo, yung gusto ng iyong laman. Kaya tao ay marupong. Meron pa asawa, nakakalimutan mo asawa pag kayo lumayo. Ito. Ang sabi ng God, gagawa ko ng kasunduan sa iyo. Ito ang mga pinapagawa niya, papasok ka sa bag ko, kasama ng asawa ng anak ko, pati mga asawa nila, magpapasok ka rin ng mga wala akong sex na mga hayop, di ba? At para mabuhay sila kasama mo. Magbago yung ako. Imagine, ikaw yung nasa loob, no? May hayop. Di ko alam, yung mga panahon na yun, naliligo ang mga hayop. I don't think so. Ang hayop, amoy maanggo. Anggo din, ano yung kambing, mga kulit? Na may mga tao, di mo mapakain ng kambing. Sobrang anggo. Yung mga lamb, ganyan, kailangan meron kang certain na style na luto para maalis yung anggo, yung smell. It's very bad smell. Mga hayop, siguro iba yung mga pet, no? Yung mga domestic na inaalaga na. Siguro iba yung pagkain. Hindi katulad ni Brownie. Si Brownie, babaho. Aso namin sa Pilipinas. Babaho dahil, self-supporting. Alam niyo na, may aso pa kayong self-supporting. Kaya may mga manok kami mga kapatid doon. Wala kaming feeds, Ate Janet. Nakakapit bahay na bibikain. Pag kami uuwi sa amin, sabi ko, bakit nagmanok ka? Hindi, wala kami pagpakain sa kanya. Nakikikain sa labas, no? Kaya din, may mga aso ko sa Pagkasinan, sa Mindoro, na yung aso namin, great na great ako kayo. Ano pa na aso natin? Hindi si Lona. Hindi si Haskell. Yung ganda ang pangalan niya, Haskell. Kaya nagaling ka ako kay Haskell dahil si Haskell sobrang bait. Niyakaya niya yung barkada niya sa bahay. Sabi niya, may pagkain sa amin, makakain kayo. Mamaya na kayo umuwi. Sabi ko, itong aso mo ito. Imbes na dapat yung aso mo, yung ibang aso, dapat palayasin niya, di ba? Ini-invite niya, may pagkain dito. Kain kayo. Itong aso, itong si Haskell, Haskell talaga ito. Pero very generous siya. Ni-invite niya yung mga asong self-supporting para makakain sa amin. Sabi siguro ni Haskell, "Uy, kayo mag-alala, abroad itong amo ko. May maraming pagkain dito sa amin. Punta kayo dito." Sabi ng Diyos kay Noah, "Pagpapasok ka rin." Gusto ko i-emphasize ito dahil sa lahat ng covenant ng Diyos, kahit Mosaic Covenant, kahit Abrahamic Covenant, Davidic Covenant, sa lahat ng klase ng covenant na nag-enter ang Diyos sa tao, He always initiated the covenant. Siya yung nagsimula, gagawa ko ng kasunduan sa iyo. At sinabi ko kanina, hindi kasi tayo, hindi tayo makatupad sa iyong kasunduan. I'd like to share to you, ito paano nagkaroon ng Abrahamic Covenant. Ang Diyos nag-speak kay Abraham, sabi niya, "Abraham, ikaw ay mula sa iyo magagaling ang lahi." Anong lahi? Judyo, Jewish people, galing sa iyo. Kaya ang ginawa ng Diyos, nung nakapag-covenant na siya, pinatulog niya si
Abraham. At di ko alam kung napansin nyo na ito sa Bible. Katulad ni Abraham, ang Diyos ang pumatay ng mga hayop. Split the animals into two. Tapos, pinag-divide niya yung mga tao. I hope, meron kayong grace na buksan niyo ulit itong covenant ng Abraham. Pinaghiwalay niya yung mga hayop, yung siguro, pag hinati sa tiyan, yung banda sa ulo dito, yung banda sa paa dito, hinati niya. Tapos may mga asal ng Bible, may mga uwak na makikikain ng karne ni Abraham, di ba? Si Abraham pala ang nag-cut. Totoo, hindi Diyos ang nag-cut. Pero pinatulog niya si Abraham nang i-confirm niya na yung covenant. At ano yung mark ng covenant? May apoy na dumaan sa gitna ng mga animals. Usually sa covenant, it takes two to enter into the covenant. I had a marriage covenant with Melody. Diba? At covenant kami. Alam mo ba yan? Alan Peralta, thank you as my wedded wife for richer and richer. For health and health. Diba? May negative, diba? For richer and for sickness and sickness and health. Diba yung words of the covenant, may covenant. Yun yung sumpa ko kay Melody. Na ang diin nun ay, till I'll be faithful to you until my very last breath. Amen na? Yun yung tinatawag natin yung human covenant, marriage covenant. Napakalalo lang ng protect. Pag ayaw ka pakasalan ng boyfriend mo, pagka ayaw mo pakasalan ng boyfriend mo, manigas ka. Ayaw niyo magpakamatay para sa'yo. Mayroon yung words of the covenant. Yung sinabi ko kay Melody, hanggang ngayon may effect. Na hindi ko kaya i-break yung until pag ako'y, pwede ko lang mag-break pag ako'y namatay. Hindi ko naman mag-break, ako'y patay na. But in words of the covenant, usually, it takes two to establish a covenant. Merong isa na magpa-promise, tapos yung isa magpa-promise din. Ako din! Ganyan din sa Melody. Meron din Peralta. Masama naman ng loob ko dahil kayo makakalunan. Accept you, Alan. To be my wedded husband. Diba, may words of the covenant. Nasasabihin mo talaga na sinusumpa ko. Kaya, kung saan yung sumpa natin sumpa ko ang Langit at lupa. langit, di ba? Ako ang Diyos. Susumpa ka. So, dapat kailangan kang sumumpa doon sa mas mataas kaysa sa iyo. Hindi mo pwedeng sumusumpa ako sa salita ko. Ano pwede yung salita mo? Di ba? Dapat yung mas mataas yung mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Sumusumpa ako sa ngalan ng Diyos. Imagine. Sa ngalan ng Diyos. That's very precious. Kaya yung pagkikasal, panoorin niyo yung time mo yan. Yun ang very important, yung words of the covenant. Mas nagpapalit pa kayo ng sing-sing. Mas tatalian kayo, no? Lalagyan kayo. Velo, tapos ngayon, maganda na yung mga velo ngayon diba? Noong unang panahon, tatali talaga kayo dito. Sige, pag sinong kumawala, tignan natin. Diba talagang yung diba ngayon, ang cord, very smooth, pero noong unang panahon, lubid. Papasok ka dito, eto ang katanong mo. Nung ako yung kinasal ni Hideo Samoy, sabi niya sa akin, Alan, permahan mo lang yung life sentence. Sabi ko, ano yung sabihin niya? Life sentence. Kasi pag sumabi ka ng yes, may ka ilalagay mo na yung i-affix mo yung signature. You're saying na, wala ka ng rights sa sarili. All of my rights belong to you. At kahit meron akong sariling decision, meron akong sariling, I cannot do it on my own. We need to do it together. Amen ba, mga kalit? Nung pumasok ang Diyos sa covenant kay Abraham, He made sure that He fulfilled His side of the covenant without Abraham. Anong ibig sabihin basta na si Abraham ay wala? Abraham was living in the darkness, sabi na. So dark, Abraham fell into sleep.
Di ba parang yung I can still relate that sa pangyayari kay Adam and Eve, di ba? Si Adam and Eve, sabi ng Diyos, malungkot si Adan. Wala nga isolve na yung problema ni Adan, di ba? Sino ba ni Diyos? Anong ginawa ng Diyos kay Adan? So, pinatulog niya, no? I'm going to start a covenant between these two people. Patutulugin niya si Adam. At kukuha si Lord ng tagyang, di ba? And from that tagyang, gagawa siya ng, ano pa niya? Eve. Diba? Eve. Diba? Ang God mismo, ang nag-create ng covenant kay Abraham. At ang covenant is always ratified. Sabihin niyo nga, ratified. Confirmed by the blood. Gusto ko i-share sa inyo ito, medyo complicated siya. Pero always, kung may covenant, when God enters to covenant to people, there should be shedding of blood. Blood is very important. Kaya palagi natin i-emphasize yung cross ni Jesus Christ. He died so I could live. Kaya yun yung gospel. Yun yung 3-minute gospel. Jesus died so that I could live. Ito ang ibig sabihin. Everything is ratified by blood. Ganun din. Nung si Abraham tinawag ng Diyos, Abraham needs to kill animals and split them into two. Amen ba? Nung God would like to make a covenant with Adam, na bibigyan siya ng asawa, what did God do? He wounded Adam on the side. Blood was shed. Gusto ko i-share ito, medyo reluctant ko, pero gusto ko i-share ito. Hindi naman ako judgmental. Katulad ng pinapanood ni Pastor Melody, judgmental. Pero ito, ang marriage covenant is also ratified by blood. Noong unang panahon, hindi ang highlight ay hindi yung sumpaan na tagap kita sa hirap sa ginhawa na hirap. Ang totoong confirmation of covenant ay yung blood na mag-share pag na bukas yung hymen. It's very graphic kung kayo mga lalaki. The blood should be confirmed pag honeymoon na yung lalaki at babae and the hymen is broken and blood is shed. Yun yung tinatawag nating marriage covenant. At pag walang ganon, pag walang ganon, that's illegal, that's a scandal. Ibig sabihin, may naunang nagbukas ng hymen ng iyong asawa at hindi ikaw. Listen to this. I'm going to submit this to you. At hanggang ngayon, mga kapatid, I don't know if you know, sa Arab, sa mga Muslim, they still follow it. Sa honeymoon, sa first ng gabi, sa mga Islamic culture, dapat may mapakita ko. Meron nakikita buti ka, kung ibabalik lang, hindi babatuhin, di ba? Hindi na natin nasasabi at important. Ito, the one that confirm the covenant is not actually the words of the covenant. Yung first honeymoon, yung tinatawag natin, yung first, wala pang karanasan sa basis, tapos pag ginalaw niya, nagdudugo dahil nag-break yung hymen. Now, siguro sa ating mga culture, di ba, iba-iba na dahil meron ng bike, di ba, kung minsan na-rubin yung hymen sa, kung minsan, hindi yung napangsawa mo, hindi talaga yung first love. Kailang lipat ka na, tapos, ito gusto ko, di ba? Dito sa Israel, yun ang ang unang sabi ko, gusto kong mag-asawa ng Jew. Tapos si Alona, sabi niya, Alona, come to my flat. Sabi niya, you will be my number 5. Sinubog ko, virgin ako. Ano ang itong babae dito? Gusto akong kunin. Virgin kaya ako, wala pa akong karanasan sa sex. Siya ako daw, ay number 5 niya, ate Janet. Sinubog ko, ayaw ko. Number 5? Nag-enjoy ka sa akin. Pag di ka nag-enjoy sa akin, lagot ako.
itatapon ako, di ba? Ang ibig sabihin mo, kapatid, I wouldn't get married, especially pagka alam mo na number 5 ka. Diba? Maraming mag-aasawa ka tapos hindi maging faithful sa iyo. Tapos nagagamit ng prostitute, tapos gagamit sa iyo. Di nahawa ka pa! Amen ba? Kapatid, wala yung faithfulness, wala yung covenant. Diba, kaya-kaya kang transparent. Wala nagpakabanal ka buong buhay mo. Yung pala yung napangasawang demonyo, yan ang maglalagay sa iyo ng STD. Nakalagyan ka ng HIV. Dahil kagagamit yun ng ibang mga babae. Mga babaeng bayaran. O yung mga babaeng parang kalapatin. Dito na tayo. Parang ako dito. Yeah. 20. 1, 2, 3, go. Dalawa. Lumilipad. Malapan at lumalapan. Kapit sila sa iyo. Para hindi sila mamatay. Magdala kayo ng lahat ng uri ng pagkain sa inyo. Para hindi sa mga ayaw. Ito din. Bawat uri ng lahat ng kayo. Mga lumilipad. Ano mga lumilipad? Ibon. Lumalakad. Yung mga alat. Aso. Bor. Usada. Malakad. Tapos yung mga diyan akong kapon, no? Imagine, ano? Love pa rin ng Diyos ang ahas. No? Samantalang ako, pag nakakita ko ng ahas, papatayin ko talaga. Pero ang Diyos, sabi niya, magdala ka din ng ahas. Dapat hindi makakaalis ang ahas sa ibabaw ng mundo. Kailan ba? Bakit dapat hindi maalis ang ahas? It reminds us, di ba? Na one time we fell because of the old serpent, di ba? Dapat merong ahas because it reminds us the weakness of men. Bibigay talaga tayo sa sin, di ba? Kaya hindi natin kakayanin. Ito. At magdala ka rin ng lahat ng diba? Talagang ang Lord, iniisip niya din kung may kakainin sila after service, no? Makagutom na sila, di ba? Baka kawawa na yung mga iba, walang masyado, di ba? Kaya gusto ko si Inday, pag nag-microphone na, alam na days mga kapatid, 10 shekel. Kasi ikot na kaagad yung ano, sabi ko, wow. Gusto ko ito, talagang leader talaga, taga-announce, hindi lang worship leader, taga-announce ng mga patak nyo, mga kapatid. Dahil next week, wala kayong kakainin. Pero tingnan niya, di ba, ang God is thinking about food. Ayan ba? Kayo din ba? O hindi? Diba tayo, nakakitahin ko ito. Kasi Pastor Melody, sabi niya, alam, kakain mo, gutom ka na naman nun eh. Anong diabetes yan? At minsan, yun na lang ginagawa ko yung diabetes para, diabetes ka. Parang gutom, kain. Madaling nyo lang comment si Melody eh, na diabetes yata ito. May diabetes ka. Anong nakakasa? Kasi nasakyan niya yung aking mga alibay. Amen ba, mga kapatid? Minsan di totoo. Talagang matakaw. Wala talagang ano. Minsan may dala sister na tinapagkain at nagustuhan ko. Sabi niya, alam na saan ang pagkain ni Nettie? Sabi ko, meron ba? Yung yung pinaglagyan ng bulalo, empty. Walang laban. Sino kumain? Pastor Alan. At, di ba, yung sumpa ako na, I'll protect you with my life. Pagkain lang, di mo nga maibigay, no? Go! Nag-isip ka naman, may iba kang kasama, kakain, hindi lang ikaw. Sabi ka, meron mag-iba. Ito, mga kapatid, I'm going to close this. God initiated, always God initiated ko. At ganoon din sa bagong tipan. God knows that as weak as we are, yung sinasabi ni, ito ako na, ganyan, ito ako din ng mga Baptist. Ni John MacArthur. Meron sinasabi na depravity of men. Ibig sabihin ng depravity of men. Tayo as human being, we don't have capacity to believe. We don't have capacity to repent. We don't have capacity to receive Jesus Christ.
as our Lord and Savior. Anong ibig ko sabihin? Kahit sa New Covenant, God initiated the covenant. Ano ibig sabihin? It's not because of us doing the will of God over our lives. It's because Jesus died on the cross. At yung cross na yun ang naghugas ng ating mga kasalanan. Hindi talaga tayo tatanggap kay Jesus bilang Panginoon at Pagligtas. We have our own gods. Ang tendency talaga natin is to sin, not to follow the Lord, di ba? Kaya kunwari, noon, mabuti ngayon ay wala na, no? Pagka, mag-a-announce ng pastor na noon, mga kapatid, mag-fasting tayo. Patawarin mo, sila lang mag-fast. Ayaw akong mag-fast. Dahil pag ako nagpa-fasting, dalawa ang bibig ko. Yung isa sabi niya, kruk. Narinig niyo na ba mga kapatid, yung chat niyo? Kung isa nagsasalita, kruk. Kung isa sabi niya, tagal ka nang hindi kumain. 10 minutes ka nang hindi kumain. Nagsasalita yung chan. Ang sabi niya, fasting daw, fasting. So, pwede bang fasting yung mga iba, Lord, ako na lang ay fast eating. Diba? Parang mas magandang tunog, diba? Fast eating. Kung isa yung ang sarili natin mga kapatid, we have our own tendency to commit sin. At hindi nature natin mga kapatid na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Hindi nature natin na mag-pray. Hindi nature natin na attend ng church na late na tapos dahil mahabang mag si Pastor Alan, di ba? Hindi natin nature yan. Pastor, bakit nagagawa ko? May submit this to you. Meron tayong tinatawag na Holy Spirit. Kita ng Lord na hindi natin kaya, binigyan niya tayo ng faith sa Tedes. Ito ang pagkasabi ni Apostle Paul. Ephesians 2:8 and 9. For by grace have you been saved. It is the grace of God. For by grace you have been saved. It is not of your works, lest anyone should boast. Yung kaligtasan daw natin ay natanggap natin dahil binigyan tayo ng Lord ng grace. Listen to this. Tapos nung may nagsishare ng gospel sa atin, di ba? Nung may nagsishare ng gospel, ang God nag-inject sa atin ng Nung may nag-share sa atin ng gospel, anong in-inject ng Diyos sa atin nung may nag-share sa atin ng gospel? Ito ang pagkasabi ng Romans. Faith comes by hearing. And hearing. Alam ng Diyos, we wouldn't have faith, so God opened our ears so we can receive the gospel. Ibig sabihin, anong ibig mo sabihin, Pastor? From the beginning to the end of salvation is God's work over your life. At kung isa gusto natin mag-boast sa mga ginagawa natin. Sa totoo, hindi naman natin na-perform. Kaya kung ikaw yung binuboast mo yung iyong mabuting gawa, praise the Lord sa iyo, Ikaw lang yung. Kaming mga normal, we need God's grace so that we can obey. And lang mga kapatid, may mga bagay na hindi natin kayang gawin pag walang grace of God sa buhay. Even to obey, yung simple na obedience sa prayer meeting o sa mga ibang pinapagawa, hindi mo magawa. Pastor, bakit? Dahil lahat ay galing mo lang sa grace. Bakit ka na dito ngayon? Hindi dahil magaling yung class leader mong i-invite ka at kulitin. And the Holy Spirit spoke to you and you responded, yes, Lord. Yes, Lord. Wala naman akong maibig grace na Lord, kundi talaga. Walang pinig ng maliit na offering ko, Lord. I'll serve you kahit ganito kaliit. At alam mo, Lord, na nagre-rejoice siya na tayo kahit maliliit na mga ginagawa natin. Ay ginagawa natin para sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Na ito ang gusto kong i-highlight dahil tayong lahat, we only live by the grace of God. Na kung meron mga bagay na ginagawa tayo para sa Diyos o ginagawa mo na maganda na nakapag-glorify sa Diyos, think again, you were able to do it because of the grace of God.
At minsan gusto kong paulit-ulit itong sabihin ng kapatid dahil it roots away our pride. Diba? Pag alam mo na yung ginagawa mo ay hindi ikaw ang gumagawa kundi yung Holy Spirit na nasa loob mo ang gumagawa. Pride is gone out of the door. Wala kang may pagmalaki. No? Ay, hindi, nakakapagpas ako, basta nakakapag-pray ka, lahat, basta nagagawa ko, hallelujah. Parang, ang gusto kong sabihin, glory to you. Pero yung mga tao, mga kapatid, alam nila na wala silang mabuti sa loob nila. At nagagawa lang nila ito dahil sa biyaya ng Diyos. They're the most humble people. Totoo lang. Tingnan mo yung magagawa, Pastor. Ganyan palagi sa Ate Baby. Ate Baby, thank you sa massage. Pastor, si Lord. Sabi ko, amen, Lord. Salamat sa pag-massage mo sa akin, Lord. Ano ang kamay naman ni Ate Baby yung nag-massage sa amin, ha? Pero dahil sabi niya, dahil kay Lord. Ang point niya doon, Pastor, kung wala kong kowa, hindi kita na massage. Baka sa bunutan pa kita. Diba? Dahil ikaw ay very demanding, tawagin niyo si Iba. Tawagin niyo si Ate Baby. Tawagin niyo si, anong pangalan niya? Kati. Tawagin niyo lahat ng mga nagmamassage, kailangan mo lang massage. Are you still here, mga kapatid? Do you now experience the power of prayer? Na-appreciate mo ba yung grace ng Diyos sa buhay mo? Na nagawa mo yung, ang ganda-ganda ng special na class retreat. Parang kapag natin yung yun ang hinihintay ko na sasabihin mo. Dahil kung minsan, we get to rejoice in what we're doing and we forget it's the Lord's grace na nag-pour out sa atin. Yung pag-pray talaga nila na yung special na, yung nag-practice talaga, na kapili talaga ng mga. Everything is all because of the grace Of God. Kaya parang sabi ko, meron akong sinasabi kinakatabi mo naman na meron akong tinanong ako ni Pastor Glo kanina, saan kaya mo pa bang mag-preach? Sabi ko, meron akong secret. Alam, nakita ko na pag may sakit ako, pag ako'y tatayo dito, wala akong sakit. Magbabalik na ako, masakit lahat. Ano tawag natin doon? Alisin niyo yung grace, kapatid, na nananaletay ngayon sa akin. Ako'y knockdown doon sa gilid doon. Hindi ako makatayo. Sakit ang takot ng tiyan ko. Nag-iinig ako. Imagine ako pa naman yung sabi ko, huwag yung papatayin, mainit! Ngayon, hindi ginawa ko, patayin niyo. Kung hindi kayo. Amen! Are you still here, mga kapatid? Let's all pray. Lord, we thank you na kahit kay Noah, kahit sa mga tao na susunod kay Noah, it's all because of the grace of God kaya napili mo siya. And we're grateful, Lord, na kayo palagi ang nag-i-initiate ng covenant. At kami, Lord, ay mga recipient ng inyong grace. At Lord, palagi namin isipin, Lord, every victory that is besetted me, my source of strength, my source of hope, is Christ. Lord, palagi niyong ipaalala sa amin, Lord, yung mga bagay na nagagawa namin sa inyo, kaya kami nagiging kapal, kaya namin napapalaw ng members, kaya namin nagagawa yung mga bagay na pinapagawa niyo sa amin. It's because you granted us grace. At hayaan niyong mag-reveal kami, mag-rejoice kami in your grace. Na sa araw-araw ng buhay namin, we can say, thank you, Lord. Dami kong pinaghihirapan, Lord. Pero your grace is still with me. At sabi niyo, Lord, to Apostle Paul, na kahit marami siyang pinagdadaanan, my grace is sufficient for you. For in the times that you are weak, Paul, my strength is made perfect. Thank you, God, for gathering us tonight. We worship you and we glorify you. In Jesus' name. And all God's people will say, Amen.